talatang 12, 12, no? Sa bagay po, mahalaga din po yung magmula ng 5 hanggang 17. Okay. Pero kung pwede natin, ma-flash lang yung 12 hanggang 17. Okay. Yun. Ayun. Maski dito na lang po, no? Tayo magsitayo at basahin natin hanggang 17. Mamaya ay atin na lang tignan sa ating mga Bibles. Pero pwede natin ibalik yung sa may 12? Yun. Okay. Tapos, punta tayo sa kabila. Okay. 12. Diyan tayo magsimula po. Ready? Begin. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit tinawag sa iisang katawan, magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan, buong puso, kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamagitan niya'y okay. Magpasalamat kayo, no? Okay. So, salamat sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, na amin ngayon ang pagkakataon na muli kayo ay masamba, marinig ang inyong salita. Salamat, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. Salamat sa buong linggo ay inyo kami, Panginoon, ginabayan at binigyan ng sapat na kalakasan upang makarating dito, Panginoon. Salamat po, katulad ng nabasa namin, na inyo pala kami po hinirang. Kaya po kami ay narito upang kayo ay amin, Panginoong, sambahin at hindi talikuran o hindi kalilimutan ang pagkakatipon bilang isang iglesia o katawan ni Kristo. Salamat po, Panginoon, na kami ay nagising ng may sapat na kalakasan at ngayon, Panginoon, ay andito kami sa inyong bahay-sambahan. Nagpe-pray namin sa ngayon, Panginoon, mga kapatiran na nagsasabi sila ay may karamdaman pa. Sister Marcia ay aming Panginoon na itinataas siya sa inyo. At kung sino pang iba na sila, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman. At alam niyo po ang dahilan, si Klang-Klang pala ay aming tinataas din sa iyo, Panginoon. At kahit na rin ang mga kapatiran na sa anumang kadahilanan ay hindi nakaparito. Alam niyo po ang kanilang puso. At salamat sa presensya ng bawat isa sa pagpapagaling niyo sa amin, kina Pastor Joe at Sister Leia.
Salamat na pinagaling nyo rin po ang ilan sa amin na nagkasakit at hindi nyo pinahintulot na balikan kami ng nakamamatay na COVID. At salamat Panginoon na kami ay makakapag face-to-face, in person na pagtitipon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Alam niyo po, talagang tayo ay nasa, sabihin natin, thrilling, no? Yung parang nakakakaba na bahagi ng kasaysayan. Dahil po, ang hindi natin matitiyak yung sinasabi uncertainty, no? Ng ano talaga ang magiging outcome ng mga takbo ng mga pangyayari sa ngayon. Alam naman natin po, medyo na tayo ay sanay na sanay yung war doon sa Ukraine. At parang ano na yun? Parang common na balita na sabihin, ito, 114 o kaya 40 na mga namatay na mga sundalo o mga civilians. Parang wala na lang, no? Dahil po, yung sitwasyon na yon, nagkakaroon na ng tinatawag na war of attrition. Parang matirang matibay, no? Pero, nagulantang tayo na nalaman natin na bigla na lang na inatake ng China ang Taiwan, pero hindi naman po talaga ang island mismo ng Taiwan. Pero ang kanila pong inatake ay yung paligid ng Taiwan. At may sinasabi sa kanilang term, military drills. Ang ginawa nila, binagsakan ang strait, yung Taiwan Strait. Pero hindi lang yon, doon pa sa north, hanggang doon sa east, hanggang doon sa south, no? Binagsakan nila hanggang ngayon, nagpapaulan sila ng mga bomba o rockets, missiles. At tigil muna ang mga flights. Hindi muna papasok doon sa Taipei dahil nga baka matamaan sila. Ngayon, bago lang nakita ko na nagkaroon na naman sa gupaan doon sa Gaza Strip. Alam niyo yung Gaza Strip sa Israel? Yun yung pong pagitan ng mga Hamas, no? Yung mga Palestinians at saka Israel. Sabi ko, ito na naman. At tila yata mukhang magkaroon talaga ito po ng yung tinatawag domino effect. Pag nasimulan po, wika nila, na lusubin at saka talagang aktual na bagsakan o paputukan ang Taiwan Army, hukbo ng sandatahan ng Taiwan, talaga pong all out na yan. No? So ang ma-involve po dyan, okay, ito tingnan nyo, magkakaroon talaga ng domino effect. Ang Japan, nag-protest na dahil binagsakan ang kanilang economic, yung economic ano nila, no, yung territory sa economic zone nila, binagsakan ng missile. Ngayon, hindi naman pwede po na hindi rin madali tayo. Madamay tayo. At saka madali rin tayo. Kasi andito yung alam nyo na 4 na mga US bases andito sa atin.
Hindi lang po sa Clark, Northern Luzon. Lamang ko rin sa Lumbia Airport, doon po sa Cagayan de Oro, at sa Palawan. Nandoon yung mga base nila. Kung talaga pong all-out war, yan na po ang uunahin na tatargetin. At okay, masyado na rin po na-involve dito ang Australia. Yon. Ang Australia, nagkakaroon ng girian sa mga barko pangdigma ng China, New Zealand, yan sila mga malalakas, makakapangyarihan. Now, siyempre po, ang Singapore, yan, wala. Kasi hindi naman po yung mga communist na countries. Malaysia, yon. Indonesia, may girian din sa China, di ho ba? Inaagawan din sila ng teritoryo doon sa West Philippine Sea. Kaya nga po, pag ito'y sumiklab, wala na, tuloy-tuloy na talaga. So ano ang implikasyon nito? Maganda po, basahin ko ulit, although hindi ito part ng ating message. Pero paalaala sa atin po, sa Matthew chapter 24 po ito, no? Okay, ito. Sa verse 4, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maliligaw. Di na yan kailangan i-prove. Ilang milyon ang naniniwala kay Kibuloy. Yun. Now, siguro ang iba sa inyo medyo hindi pa sanay dito. Ang iglesia ni Manalo, ang Jehovah, yung Jehovah's Witness, itong dating daan, baka kung ating pakinggan, lalo na sa mga TV, kung tingnan ninyo parang okay, pero pag tignan talaga, kilatisin talaga, cult. Kasi hindi po sila nagtuturo ng katulad ng ating pong pinaniniwalaan, tanging si Kristo lamang ang makakaligtas. Sa kanila, kailangan pa may gampanan ka pa ganito, ganyan. Wala na pong quarrel o kaya debate na marami po talaga ang naliligaw. At sa atin lang dito, marami talaga po ang nadadala, no? Tuloy natin po. Makarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan, no? Hindi lang ito alingaw-ngaw, matunog talaga na alingaw-ngaw. At ng balita tungkol sa digmaan. Ayan. Mukhang talagang hindi na po mapipigilan yan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito ay necessity pala ito po, no? Ngunit hindi pa ito ang wakas. Kaya, malapit na ang pagbalik ng Panginoon. Bakit wala pa? Hindi pa ito ang wakas, sabi ng Panginoon. Pero, sure sign ng kanyang malapit na pagbabalik, sapagkat makibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian, magkakagutom at lilindol. Banggitin pa ba natin yan? Nagkaroon patapos po sa Abra, nagkaroon po sa Eastern Samar, tapos nayanig din po ang Butuan, 5 point something, no? Tapos doon po din sa Davao. Ang hinihintay lang nila, yung the big one na dito sa atin. Yung, sabi nila, yung Marikina Fault, di po ba, na tatakbo hanggang doon sa inyong banda. Yung kuwan na yan, yung Quezon, yung doon sa may bandang
Kasi may, ano dyan, precipice, yung bagsak na ganon. Yun pala, biak pala yan dati, ng una pa na lindol. Pero yung Taytay, hindi binanggit. Pero, tayo ay nasa yung mahina na pundasyon. Kaya magbagsakan itong mga kuan. Yung pataasan dito ng istruktura, di ba? Oh, may mga buildings na hindi pa nilindol, tumagilid na. Oh, punta kayo sa Kenneth. May mga ganon. Ano pa po? Sa mga panahong ito, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa, ipagkanulo ng isa't isa ang kaniyang kapwa. Now, ito po ay tumutungo na sa, tumatawid na po sa Great Tribulation, no? So, ito po, itong mga kaganapan sa ngayon, walang alinlangan, talaga pong nandyan na sa talagang dulong-dulo na, no? Kasi po, ang kabuuan nito ng Matthew 24, kasali na po yung Great Tribulation. Yung parang in-between ng Great Tribulation at nung panahon natin ngayon, yan po ay rapture. At ang rapture, alam mo natin po, yan ay biglaan. Pero, ang mga palatandaan ay nakikita na. So, ngayon, lahat ng palatandaan, bago ang rapture, ay nangyari na po. Ang madalas na binabanggit ng Panginoon sa mga mananampalataya, sa pagbasa ninyo kung tapusin itong 24, no? Lagi niya sinasabi, watch and pray. Para malabanan ang tukso, ganun din po. Watch and pray. Kaya tayo po ay nagtakda ng tinatawag natin na extended prayer. Pag Wednesday, simula tayo po ng 5 hanggang 7, 5 tayo, no? Hanggang 7, 7 hanggang 9. So, alam ko, sabi ko, hindi talaga ito masyadong mag-click. Matira lang matibay. Tapos, dinagdagan po natin ng dawn prayer from 5 a.m. to 7 a.m. So, nung nakaraan na kahapon bali, ay dalawa lang kami. Dalawa lang kami ni Brother Toto at wala siya ngayon. Pero atin lang po yan, talagang faithfully, gampanan natin. Pray. Pero ang isang exhortation ng Panginoon, watch. Pakiramdaman, no? Yung mga, kasi kung tayo ay parang natutulog sa pansitan, parang expression lang yan. Parang ibig sabihin, diyan mo, wala tayong pakialam. Kung anong, ito ay, tawagin na ito, na wake up call. Ito na talaga. Yung nangyaring pandemic o pandemya sa atin, wake up call. First time, sabi ng mga preachers at saka mga prophets, modern day na nagsasabi na sila. Sabi nila actually, first time in history na ang buong sanlibutan ay napadala sa kaniyang mga tuhod. First time in history, the world was brought down to its knees. Totoo nga po, no? Ang daming mga casualties na matay. So, having said that, itong ating pag-aaral na ito ay meron po siyang connection. Kinakailangan talaga na mag-watch tayo. No? Bantayan natin kasi
lingid sa ating kaalaman, marami na po unti-unti na sila ay nanghihina. Unti-unti na tumatalikod. Narinig yung sinabi ni Pastor Steve. Sabi niya, nung matapos yung 2 taon na pandemic, marami talagang churches nagsara. Hindi pag-service. No? So, sa atin naman, although hindi naman po tayo karamihan, pero nagpapatuloy tayo. At tayo hindi naman po nababahala kung sino talaga ang tinatawag ng Panginoon. No? Sila talaga po ay magpapatuloy. No? Sabi ng Bible, ang manatili hanggang sa katapusan ay maliligtas. Now, hindi naman po ibig sabihin na yung ating katapatan, hindi po. Katapatan ng Diyos yan. Nagpapatuloy tayo hanggang sa dulo ng buhay na ito dahil matapat siya. Hindi yan sa ating katapatan. Yung awit kanina na ating nakita, na ating natignan doon, na yung malapit na tayo niya tawagin, 10,000 reasons yata, no? Tayo ay parang expectant at lalong nagpe-pray. Dahil pag dumating ang oras natin, magpuri. Nakikita ko po ang iba na maski Christian, no po, na nasa bingit na ng kamatayan, parang hindi sila happy, parang hindi sila expectant talaga. Kaya dapat po ang atin talagang posisyon o ang atin talagang posture sa ngayon ay watch and pray. Kasi given na yan, marami talaga ang manghihina. Marami talaga ang tatalikod. So ngayon po ay dumako na tayo sa atin po mismong message proper. So ang ating title po ay The Power of a Resurrected Life. Number 1, ating nalaman, kailangan mayroong focus on heavenly things. Nakatuon palagi sa mga bagay na makalangit, hindi dito sa mundo. At iyon ay nag-i-involve ng ating desires, ang ating mga damdamin o ang ating mga yung hinaing o ating mga mithiin. Pangalawa, it involves the mind. Saan ba lagi nakatuon ang ating pag-iisip? Okay, yun po ang ating point number 1. Point number 2 natin, medyo ni-revise ko po ng konti. Put to death para magiging powerful ang ating buhay sa ngayon. Now, by the way, baka makaligtaan, pag sabihin resurrected life, hindi po yan literal na resurrection. Kung hindi, yun po ay ang ating pagiging bago na nilalang. In a sense, tayo po ay nagkaroon ng spiritual na resurrection. Nung tayo ay namatay kasama kay Kristo, inilibing kasama niya at muling nabuhay kasama niya. Yan ang tinuturo ng Roma 6. No? Sa baptism, lagi natin binabanggit, we died with Christ, we are buried with Christ, and we are resurrected with Christ. So, yun po ang ating status. Tayo ay nasa tinatawag, in a sense, resurrected life. At ano po yan? Kailangan patay sa mga bagay ng sanlibutan. Put to death earthly things. So, put to death, isang point diyan, the old man. Ano po ito mga old
ano itong ang old man, no? Tignan natin po sa mga talatang 5, 6, 7, 8, 9. Atin pasadahan lang po yun, no? Medyo may kahabaan siya. Pero napapansin ninyo, pagmula po ng talatang 5, yan, patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ano po yan? Pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Aking in-explain na po ito nung nakaraan. Now, talatang 6 po. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Yun ang dati natin, ang nagahari sa atin. Talatang 7, 8. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng itong mga gawa ng dating pagkatao. Ano po ang mga itatakwil? Galit, puot, at sama ng loob, iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Now, magtanong ako sa inyo. May alam kayo na nagsasabing Christian na nakikita ito? May alam kayo? Baka alam natin ating sarili. Ay, joke lang. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Okay, may alam rin kayo na ganon? Ano pa? Sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati na ang mga gawa nito. Okay. So, hanggang 9, yun ang patayin, yun ang alisin po. Sa pagharap natin nitong huling mga araw na ito, kinakailangan talaga na ang ating paningin, ang ating talagang concentration, focus natin, ay doon na talaga sa mga bagay na makalangit. Dapat wala na ito kasi kung hayaan pa natin ito na sila ay manatili at mamayagpag sa ating buhay, nakakaawa tayo. Pagharap natin sa Panginoon, yung mga pag-uugali at itong mga binabanggit na ito, ay yun pa ang namumuno o nagahari, no, sa ating buhay. Kinakailangan talaga sa ngayon na ang second coming ng Panginoon, ang kanyang pagkuha ng kanyang mga anak ay anytime na, dapat talaga walain na yun. No? Tanggalin na talaga. Once and for all, hindi na ho ipapangalan sa atin. So, lumadako tayo sa pangalawang bagay. Isuot ang bagong pagkatao. Nasa verse 10. Yon, atin lang itong pinapasadaan. Verse 10, tingnan nyo po. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Progressive. Ibig sabihin, patuloy na na-change, na-transform tayo into Christ's likeness. More like Jesus. Ang mga luma na mga bagay ay dapat talagang tanggalin na yon, alisin na yon. So, ang ating focus ngayon ay hubarin natin yung mga yon, yung ating dating pagkatao, at mag-focus po tayo sa pagbabago, transformasyon ng ating pagkakakilala sa Panginoon.
na lumikha sa atin. 11, kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, circumcision, uncircumcision, no? Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat. 12, kaya nga, ito na ngayon, iisa-isayin natin ito at aking iniisa-isa ito nung nakaraan At medyo atin na pong pasadahan. No? Kaya nga, una sa lahat, ano daw ang dapat na pumalit na bagong pagkatao? New self. New man. Number 1, compassionate. Pagiging, ano po? Dapat kayong maging mahabagin bilang mga pinili, minamahal niya at pinili sa Kanya. Kaya yung awit kanina nakaka-antig talaga. Ang words nagsasabi, sino ba ako na iyong mahalin? Tapos iyong kahabagan at kaya nga yung kay buti-buti mo, no? Sa akin. Kasi kung tusin talaga, hindi naman po tayo talagang karapat-dapat. Pero minahal at pinili niya. Ano pang ating hihingin dyan? Kaya dapat kayong maging mahabagin. Yun po ang result. Sa pagmahal ng Diyos, pagpili sa atin, iyon na ang dapat na lumalabas sa atin. Mahabagin. Pangalawa, mabait. Pangatlo, dapat kayong pakumbaba, humble. Ano pa? Mahinahon, patient. Ano pa? Mapagtiis, forbearing. Long suffering, yung sabing meek or patient, yun ay sinasabi long suffering. Ibig sabihin, kahit tayo ay minamaltrato, tayo ay nalipusta, atin lang yan na kalimutan o atin lang yan na parang isinasantabi. Hindi na yan dapat na magiging issue sa atin. Dapat ay ipasa Panginoon natin yan. At atin naman po na pag-aralan, vengeance is mine, thus saith the Lord. Ang paghiganti kanya naman yan. Kung mayroong sa atin, nanlalait o tayo ay parang ini-small. Sabi, may kasabihan, ini-small lang tayo. Minamaliit. Pero, yung bagay na yan ay hindi yan nakakaligtaan ng Diyos. In fact, sa pagbabasa ko po sa Book of Proverbs, binabanggit diyan na kapag kalaitin natin ang mga mahihirap, tayo ay gagantihan ng Diyos. Siya na ang tagapaghiganti sa kanila. Kaninang umaga may pinadala ako na yung sa mga taga-LSCM yon, yung binabanggit diyan na alam nyo naman, medyo napaganda nito. Positive lang ang ating paningin kahit na medyo mahirap talaga ang kalagayan sa ngayon. Yon. Sabi rito, positive thinking is not only about expecting the best to happen, but it is also about accepting whatever happens is for the best. Tanggapin natin yung mga nangyari
na para sa kabutihan natin, o the best para sa atin, no? Ano pa po? Ayun, sinasabi, pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, siya po ang susi sa pagkaroon ng pagkakaunawaan. Saan na tayo dito? Sa kabila na tayo. Yung pag-ibig sa verse 13 yata yun, no? Forbearance, okay? Pagpapasensya, at saka ang dito, paghariin ninyo siyang puso ang kapayapaan, kaloob ni Kristo. Okay. Love, peaceful coexistence. May mga mahirap na pakibagayan na mga kapatiran, huwag natin patulan yon, no? Sa ating bahagi, magpapatawad lang tayo kanino man, no? Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Higit sa lahat, kaya nga sa Bible, ang pag-ibig ay siya ang kauna-una, pagkatapos ay ang priority ng virtue. Una ang pag-ibig, tapos pananampalataya, huli na po yung biyaya. Ang una talaga na pinapahalaga ng Panginoon, pag-ibig. Kung taglayin natin ang pagmamahal, anong mangyari? Siyang magbubuklod sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. So, sa ating serye, sa prayer meeting, sa day 10 ay ating pinag-aralan yung sinasabi ng Panginoon, kung dalawa sa inyo magkakasundo, hingin ang kahit anumang bagay sa ilalim ng langit, ay magagawa, it shall be done unto them. The power of united prayer. Kaya tayo ay nag-assign actually ng mga partners. Pagka sila ay nagkaisa talaga, wala silang sama ng loob sa isa't isa. Yung dalawa na yon na magkasundo talaga, pag humingi sila sa Panginoon, hindi maayawan ng Panginoon. Kaya nga, previously, sinasabi, ano ang kanilang gapusin dito, ay gagapusin doon sa langit. Ano ang kanilang pakakawalan dito, pakakawalan sa langit. So, halimbawa, sila ay mag-bind sa fear, takot. Kanilang gapusin ang takot na namumuo o kaya naghahari. Anong sabi ng Bible? Doon sa langit ay pakawalan din yan. Pagka pakawalan nila ang karamdaman o kanilang i-bind nila, kanilang gapusin ang karamdaman, ang sakit, doon sa langit ay din yun? I-bind din. Ibig sabihin, hindi na magpapatuloy na magkakasakit. No? The power of yung united prayer. Magkakaisa talaga sila. And then, peaceful coexistence. Yung sa Proverbs 17:9, kung tayo'y dumako dyan, bilisan na natin kasi may magandang binabanggit po rito sa Proverbs 17, chapter 17, verse 9. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan. Ngunit, ang pagkakalat sa kasamaan ay sumisira sa pagkakaibigan. Ilang magkakaibigan, ilang mga magkakapatid sa Panginoon, nasira ang kanilang magandang samahan. Dahil sa hindi pagpapatawad. Kaya ang pag-ibig talaga at saka peaceful coexistence, no? Sa 1 Corinthians chapter 12,
mula po ng 17 hanggang 25. Wala tayong time na basahin yan. Kung tignan niyo po diyan, isang katawan tayo. Kung ang mata ay may karamdaman o may iniinda, ang buong katawan ay nadadamay. Kung yung kamay ay may problema, buong katawan. No? Kung bakit na inihan tulad ng Panginoon ang samahan ng mga mananampalataya katulad sa katawan, sapagkat kinakailangan talaga magkakaroon ng harmony sa loob ng iglesia. Kasi otherwise, ano number one pala po, para mangyari itong ating diniscuss, no? Pinasadahan na natin. Kailangan po talaga pala, ang salita ng Diyos ay nagpupuno. Parang sabihin natin, humahawak, nagpupuno, nagsasaturate sa isang mananampalataya ng labis. Let the word of Christ dwell in you richly. Kung kulang siya sa salita ng Diyos, hindi niya magagampanan yung patayin yung kanyang dating pagkatao, isuot ang bagong pagkatao, at ang mga bagong mga kakanyahan o kaya mga virtues ay kanyang ipairal na sa kanya. Hindi yan. Hindi yan mangyayari. Kapag kapos siya sa salita ng Diyos. Kung matipid tayo masyado, kuripot tayo sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ho mangyayari yung mga sinasabi diyan. Yan po ang unang susi. Pangalawang susi po, nasa verse 16. Ano ating nakikita po? Ang 16 pa rin. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman, umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpasalamat sa Diyos. Pangalawa po, thankful heart. Kung ang puso ng isang mananampalataya, puspos ng yung pagrereklamo, puspos ng yung parang sabihin natin, mga masasamang mga pag-iisip. Marami siyang mga parang ikinagalit sa buhay. Hindi siya talagang nakakatanggap sa ano ang mga pangyayari
sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, hindi ho siya magkaroon ng mapasalamatin na puso. Kasi ang tumitimo, ang nagpupuno sa kanya, nag-occupy sa kanya, ay mga bagay na negatibo. So paano? Yung negatibo, ang kaniyang buhay, ang kaniyang pag-iisip, paano siya magiging mapagpasalamatin? Kaya nga sabi ng Bible, minsan mahirap na makisama sa mga tao na ang kanilang mga iniisip at mga sinasabi nila, no, ay puro lang na mga pagrereklamo. Puro lang negatibo. Dahil nakakahawa 'yan, no? Kung ikaw ay positive ka, tapos ikaw ay ulayaw sa isang negative na tao, okay, mas malakas ang kanyang influence sa iyo. Oh. Nakarinig po kayo ng nightingale, yung uri ng ibon na kumakanta. Ang tawag po diyan ay nightingale. At yung nightingale ay kumakanta sila. Now, isang araw, ang may-ari ng nightingale ay inilagay niya sa hawla, doon sa cage, ang isang, yung tweeting bird. Yung, hindi siya kumakanta, ang kanyang ginagawa, tweet, 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 ganun lang. Yung nightingale naman, kumakanta yan eh. No? Okay, pinagsama yung dalawa. Isang buwan na pinagsama silang dalawa. Pagbalik ng may-ari, expected niya, dalawa ng mga ibon ang kumakanta. Pagbalik niya, nagulat siya. Yung dalawang mga ibon, yung nightingale at saka yung tweeting bird, ano ang kanya narinig? Dalawa sila, tweet, 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 tweet. Nahawa yung nightingale ng tweeting bird. Sa halip na turuan niya na kumanta, ay ang nangyari, siya pa ang na-influensyahan ng hindi maganda. Yan talaga po ang negative effect sa pakipaghalo o pakipag-ulayaw sa mga tao na sila ay negatibo. Kasi nagiging negative na rin ang iyong perspektibo. Pero sabi ng Bible, kailangan you should have thankfulness in your hearts. Yan po ang susi. Ha? Okay, sabi ng verse, saan na tayo? Verse number 16 hanggang 17. Okay. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno. Okay. Napakaganda talaga magkaroon ka ng kaibigan o kaya yung kapartner mo na mananampalataya. Ang naririnig mo palagi sa kanya ay masaya siya at umaawit. Kasi nabibless ka. Yung mga himnaryo, ang mga himno na sinasabi, pag inaawit mo, nakakaturo yan, mga spiritual. Nakakapag-communicate siya ng mga truths. No? At pangatlo at last na po, ito po, sa 17. Lahat tayo siguro magbabasa po, no? 17. Ready, begin. At anuman ang inyong gagawin, sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalang Panginoong Hesukristo, Jesus, at sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. So, glorify God in everything. Luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Yan po ang isa sa mga susi. Para mangyari sa atin yung sinasabi ng Colossus
chapter 3. Laging ating pinupuri, laging ating nilulwalhati ang Panginoon. Lord, ikaw ba ay natutuwa sa akin? Nais ko kayo purihin, nais ko kayo na mahalin, ibigin. Kung puno ng mga kung ano-ano na mga negatibo na mga bagay, paano natin mag-glorify ang Panginoon? Di ba? At sinabi pa rito, sa lahat ng mga, in everything, in all things, glorify God. Now, sa pagtakip natin po, tumungo po tayo dito po sa ikalawang Timoteo, chapter 3, talatang 1 hanggang 5. Tingnan niyo po ang contrast. Kasi tayo ay nag-uusap tungkol sa last days. Ang uri ng karakter ng mga tao, no? Ito ngayon po. Opposite sa mga sinasabi at napag-aralan natin. Chapter 3. Magmula po ng verse 1. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ibig sabihin, talagang tadtad ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili. Yun. Hindi na po yan debatable. Talagang halos lahat ng mga tao makasarili talaga. Lalo na ngayon, yung paglabas o pag-iral ng TikTok, lahat ng mga tao ay mapuri talaga. Gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila. Walang habag. Ang exhortation dito sa Colossians 3, mahabagin. Wala na ito sa mga tao sa huling araw. Ano pa po? Mapagmanirang, mapanirang puri. Salip na siya ay forgiving, forbearing, siya ay naninira ng puri ng iba. Ano pa po? Mapusok, salip na mahabagin at maibigin, mapagmahal. Mapusok, marahas, salip na siya ay tinatawag meek, o kaya patient, o kaya humble. Ang kanyang trait ay marahas at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan sa halip sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila'y magkukunwang may pananampalataya, pretension lang ito. Palabas lang na may pananampalataya. Ngunit, hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Ano sabi ni Apostol Pablo? Iwasan mo ang mga ganitong tao. Hindi ako po magtataka na pakunti sa huling mga araw, ang talagang tunay na nagpapatuloy ng nagwa-watch, vigil, no? Vigilant, ika nga. Sa unang Pedro, sinasabi, para malabanan natin ang dyablo, be vigilant. Anong ibig sabihin? Magbantay, watch. No? Because your enemy, the devil, is just like a roaring lion, seeking whom he may devour. Naghanap lang siya, sino ang kaniyang lalamunin, bibiktimahin. At maaring ang sunod na mabiktima ay isa dito sa atin. Minsan sabihin, ay, hindi po ako pastor, makasamba. Bakit? Kasi may bisita ako, lumang tugtugin na yan. Kung ikaw talaga gusto na luwalhati sa Panginoon sa kanyang araw ng pagsamba,
ay pagkakataon mo yon nasabihan ng iyong mga bisita, ay Mare, pare, sinasamba ko ang Panginoon sa araw na yan. Tara, sama ka sa akin. Maaring nagiging kaparaanan ka pa na sila ay maghanap sa Diyos, sa buhay na Diyos. Hindi lang yung samba-samba lang, magkaroon ng reliyon, no? Diyan natin po ma-dissect o kaya maibukod. Ang talagang sila ay nagpapatuloy, nag-watch at saka nag-pray sila dahil po anytime, mga kapatid, magra-rapture na. Ako'y naniniwala. Anytime. Itong mga pangyayari na ito, masyado matunog na ito, alaala o kaya warning ng Diyos sa atin. Malapit na ako. Hindi nyo pa ito pinapansin? Lumalala na ang takbo ng sanlibutan. Tayo ay, pa rin, so what? Ako'y magpapatuloy lang. Ipagkipit balikat na lang yan. Ito ngayon ay parang kumbaga matunog na, nasigaw ng Diyos, babala ng Diyos, andyan na siya. Anytime, matagal na yan na sabi natin, darating na siya. Ito ngayon, lalo ng dadamihan o kaya lumalaganap na mas marami na mga warning sa atin. Harinawa po, tayo talaga po ready sa pagbalik ng Panginoon. Ang tanong ay, pagbalik ng Panginoon, makakasama ba tayo? Ikalawa, tunay ba tayo na sa ngayon, tunay na born again Christian? Mayroon talaga po pagkakaiba. Mayroong pagbabago talaga po. Hindi na po kailangan na itulak pa tayo at saka tayo ay parang i-rebuke pa. Kapatid, bakit ka ganito, ganyan? Hindi na. Kasi alam mo na kung ano ang iyong katayuan sa harapan ng Panginoon. Magsitayo po tayo. Sa mga sandaling ito, tayo ay magsamba patuloy sa Panginoon sa pamagitan ng ating mga kaloob. At Pastor Joe, please lead us in prayer para sa ating kaloob. Tayo po'y manalangin. Let us pray.